Nagdadalamhati ngayon ang mundo ng broadcasting, pati na rin ang showbiz sa pagpanaw ng veteran broadcaster na si Mike Enriquez. Narito ang reaksyon nila. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng mga broadcasters at artista sa pagpanaw ni Mike Enriquez. Arnold Clavio. Kasunod ng pagpanaw ng veteran at award-winning broadcast journalist na si Mike Enriquez, maraming broadcasters ang nagbigay pugay sa kanya. Isa na nga sa nanguna ay ang anak-anakan niyang si Arnold Clavio na nakasama niya noon sa saksi. Ramdam ang labis sa pagdadalamhati nito. Katunayan, bago pa man ang kumpirmasyon ng pagpanaw ni Mike, ay nag-post siya ng isang larawan na kulay itim ang background. At sa ilalim na bahagi nito ay ang imahe na nakasinding kandila na pahiwatig na isang malungkot na balita. Sa Instagram post ni Arnold, isang mensahe ng pamamaalam ang iniwan niya sa tinuturing niya na kanyang ama, kaibigan, mentor, kasabwat, boss at higit sa lahat, kanyang tagapagtanggol. Love Anuver. Sinimula naman ni Love Anuver ang kanyang post sa crying emojis. Kalakip ang throwback photo nila ni Mike na hindi lang niya katrabaho kundi ninong din niya sa kasal. Pamamaalam ni Love, wala ng sakit at hinagpis ninong. Rest in peace, Papa Mike. Ivan Mayrina. Excuse me po naman ang panimulang linya sa Instagram post ng GMA News anchor at reporter na si Ivan Mayrina. Pinuri niya ang tinagurian niyang tunog Mike Enriquez. Lahad ni Ivan, isa siya sa maraming makapagpapatunay sa magagandang sinabi ng iba patungkol kay Mike. Joel Reyes Zobel. Itinuturing naman ng GMA Integrated News broadcaster na si Joel Reyes Zobel na maswerte ang sarili dahil napuntahan pa niya si Mike sa ospital matapos itong pumanaw. Isa si Joel sa malapit na kaibigan ni Mike dahil bukod sa magkasama sila sa trabaho, ninong niya rin ito sa kasal. Isa din si Joel sa unang nakaalam tungkol sa paglisa ni Mike dahil sa tawag sa telepono na natanggap niya mula sa asawa na namayapang broadcast journalist. Samantalang sa Instagram post ni Joey ay nagpaabot siya ng maiksing mensahe kay Mike kung saan ay pinasalamatan niya ito sa tiwala at pagmamahal na binigay nito sa kanya. Kathy San Gabriel. Kwento ni Kathy na noong nakapasok na siya sa DZBB, tinatawagan at kinakamusta siya ni Mike. Sa tuwing nagkakasakit naman daw siya, natatandaan niya ang palaging sinasabi nito na ang trabaho nandyan lang yan. Asikasuhin mo yung health mo, huwag ka mag-alala, may babalikan ka pa. Sobra dami daw niyang natutunan kay Mike at ang huling text niya mula rito ay kita-kits. Connie Season. Para naman kay Connie Season, tanging magandang alaala ang mayroon siya kay Mike. Mula sa unang pagkakataon na sila ay nagkakilala noong siya ay isang baguhan pa lamang sa GMA hanggang sa huling pagkakataon na sila ay nag-usap pagkatapos ng kanilang programa. Anya ang kabaitan sa kanya ni Mike ay walang kupas. Nangako rin si Connie na babaunin niya ang lahat ng paalala nito sa kanya at ang kabutihan nito ay ang magsisilbi niyang inspirasyon. Susan Enriquez. Maikli ngunit makahulugan ang mensahe ng unang hirit co-host na si Susan Enriquez para sa kaapelido nitong si Mike. Anya, salamat Sir Mike Enriquez na nalikipan niya ng praying emojis. Samantala sa naging panayam kay Susan, inilahad niya na nung nalaman niya ang balita tungkol sa pagpanaw ng kaibigan, hindi agad siya naniwala at inisip na baka fake news na naman ito. Nung nakumpirma na raw na totoo ito, ay naroon ang in denial at hiniling na sana nagkamali lang. Binigyang pugay din ni Susan ang kababaang loob ni Mike at walang kaarte-arte, lalo na pagdating sa pagkain. Sa tuwing nasa remote coverage nga raw sila ay kung ano-anong street food ang binibili ni Mike at higit sa lahat anya, hindi ito madamot. Pagdating naman sa pagtatrabaho, talagang buong puso at 100% raw ang binibigay ni Mike. Karen Davila. Puring-puring naman ng ABS-CBN anchor na si Karen Davila si Mike na nakasama niya noon sa bagong lunsad na Saksi News program sa GMA7 taong 1995. Sa kanyang social media post ay binigyang pugay niya ang iconic Buma at kalakip nito ay ang mga larawang kanilang pinagsamahan. Isinalarawan ni Karen si Mike bilang isang mabuting tao, down to earth, funny, magaan katrabaho at napakasayang kasama. Labis niya raw na ipinagpapasalamat na nakilala niya ito. Anthony Taberna.
Hindi man nakatrabaho ni Anthony si Mike pero naging kaibigan daw niya ito. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niya ang kanyang interaksyon sa haligi ng broadcast at binigyang pugay. Hindi man daw sila nabigyan ng pagkakataon na magkasama sa trabaho ay naging textmate naman daw niya ito. Lahat ni Anthony, kahit saan nga raw sila magkita ni Mike, palaging may maikling kwentuhan. Julius Babaw and Cheryl Cosim. Magkasunod naman ang post ng Frontline Pilipinas News anchors na sila Julius Babaw at Cheryl Cosim. Sa Instagram post ni Julius, ibinahagi niya ang throwback photo nila ng asawang si Christine Bersola kasama si Mike. Sabi naman ni Cheryl, isa ka sa mga tinitingala ko sa industriya. Naging mabuting ehemplo ka sa marami sa amin. Paalam. Rest in peace, Sir Mike Enriquez. Vicky Morales, Mel Tiangco, and Emil Sumangil. Sa pambihirang pagkakataon na saksihan ng publiko sa live telecast ng 24 oras ang mga hindi na kontrol na damdamin ni na Vicky Morales at Mel Tiangco kasama si Emil Sumangil na labis na ikinalungkot ang paglisa ni Mike. Bagamat pinilit nilang maging professional, may ilang pagkakataong naging emosyonal sila. Habang binabasa ni Mel ang malungkot na balita, hindi niya maiwasang maluha at kapansin-pansin na mugto ang mga mata nito. Bago matapos ang programa, pinalakpakan ni Mel at ng buong staff ng 24 oras si Mike na halos 2 dekada rin naging anchor ng programa. Hindi rin maiwasan ni Vicky na maging emosyonal at ramdam ang labis na kalungkutan nito. TV Patrol Anchors. Ilang saglit matapos kumpirmahin sa 24 oras ang pagpanaw ng veteran broadcaster, nagpaabot kaagad ng pakikiramay ang mga anchor ng TV Patrol. Matapos ang isang bahagi ng balitang inihatid ng programa tungkol sa pagpanaw ni Mike, tumahimik ang paligid at saka pumaling ang kamera kay Nolly De Castro na nagpaabot ng pakikiramay sa ngalan ng bumubuo ng programa pati na ng ABS-CBN. Sa kanilang closing spills, nagpaabot din ng kanilang pakikiramay sina Bernadette Sembrano at Henry Umaga Diaz sa pagkamatay ng isang kasamahan nila sa industriya ng pagbabalita. Inalala naman ni Nolly ang matagal na naging pagsasama nila ni Mike kahit mula sila sa magkatunggaling news programs. Kwento niya na palagi silang nagkakasabay sa mga live coverage at matagal-tagal na rin ang kanilang pagkakaibigan. Lars Santiago. Isa ang kapuso reporter na si Lars sa journalist na nagdadalamhati sa pagpanaw ni Mike. Nang malaman ang balitang ito, labis niya siyang nalungkot dahil isa nga ang hinahangaang anchor sa mga nakasama niya sa news industry sa loob ng matagal na panahon. Sa Facebook, isang post ang ibinahagi ni Lar kung saan inilarawan niya si Mike na isang kind-hearted friend, caring colleague at sa maraming pagkakataon ay funny. Sandra Aguinaldo. Sa Instagram post ni Sandra, ibinahagi niya ang isang nakakatuwang lumang larawan nila ni Mike bilang pagpupugay niya rito. Sa mensahe, pinasalamatan niya ang nag-iisang Mike Enriquez na naging bahagi ng araw-araw sa loob ng maraming taon. Cara David. Paalam Sir Mike, salamat po sa mahalagang turo at masasayang alaala. Ito ang mensaheng iniwan ni Cara para kay Mike na nalikipan niya ng kanilang larawan. Rafi Tima and Maris O'Malley. Ang mag-asawang Rafi at Maris ay pinasalamatan naman ang kanilang ninong sa mga aral na iniwan sa kanila hindi lang pagdating sa trabaho kundi maging sa kinakaharap sa buhay. Pia Guanyo, Ia Villania and Ria Santos. Matinding lungkot din ang nararamdaman ngayon ni Iya, Ria at Pia sa paglisay ni Mike. Ilang taon ding nakasama ni Pia si Mike sa 24 oras bilang host ng Chika Minute segment kaya naging malapit din sila sa isa't isa. Sa Instagram post ni Pia, nabanggit nito na isang karangalan na makatrabaho at maging kaibigan ang isa sa mga haligi ng broadcasting industry sa Pilipinas. Samantala, ipinasilip naman ni Iya sa pamamagitan ng Instagram story ang nangyayari sa loob ng studio ng 24 oras nang kumpirmahin ang pagpanaw ng kanilang kasamahan. Samantala, ibinahagi naman ng dating Kapuso TV host na si Ria Santos ang isang video message sa kanya ni Mike sa Instagram bago siya magtungo sa Canada noong 2019 bago siya umalis sa unang hirit. Ilan pa sa broadcasters, news anchors at reporters na nagbigay pugay kay Mike ay sina Howie Severino, Atom Aurelio, Lin Ching at Maki Pulido. Ogie Alcacid. Maging celebrities ay nagpahayag din ng pakikiramay sa pamilyang naiwan ni Mike. Ang iba sa kanila ay inalala ang personal interaction nila sa yumaong broadcaster.
Nauna na nga riyan si Ogie Alcacid na binalikan ang pagsisimula ng kanyang singing career noong nagtatrabaho pa bilang disc jockey sa isang FM station si Mike. Sinuportahan daw ni Mike ang original Filipino music na itinuturing niyang Man for Others. Gary Valenciano, gayon din si Gary, na baguhang singer din noong kasikatan pa ni Mike sa FM radio na sinuportahan ang kanyang karera. Yasmin Curdy. Ramdam naman ang sobrang emosyon ni Yasmin na hindi raw niya napigilang umiyak habang nasa taping nang malaman ang balita ukol sa pagpanaw ni Mike. Sobrang bait daw kasi nito at humble tuwing nakakasalubong niya sa lobby ng GMA Network. Sinabi niyang si Mike ang isa sa pinaka-coolest boss sa GMA na nakikipag-fist bump sa kanya. Marisa Sanchez. Samantala, hindi raw makakalimutan ni Marisa ang naitulong sa kanila ni Mike noong nawalan sila ng tubig. Matagal na raw ito nangyari pero si Mike ang tumulong sa kanila para magkatubig muli. Dahil sa naging tulong nito sa kanila, hindi raw nagminti si Marisa na magpadala ng Christmas gift sa broadcaster. Pero hindi niya tiyak kung nakakarating ang mga regalo niya. Mahirap daw kasing matyempuhan si Mike dahil busy ito. Pero nagkakilala rin daw sila ng personal matapos ang pandemya. Dingdong Dantes. Nagpahayag naman ng kalungkutan si Dingdong sa pagpanaw ng batikang journalist. Sa kanyang mensahe, kinilala niya ang integridad, loyalty at professionalismo ni Mike. Inihayag din niya ang katapatan nito ay walang kapantay at patuloy na maaalala. Samantalang nag-iwan naman ang misis niyang si Marian Rivera ng komentong broken heart emoji. Eat Bulaga host. Kabilang din sa nagbigay pugay sa paglisan ni Mike ang mga host ng Eat Bulaga. Sandali sila nagbigay ng katahimikan bago matapos ang kanilang programa. Dito ay pinasalamatan ni Paulo Conti si Mike sa buong pusong dedikasyon nito sa mahigit 50 years para makapaghatid ng balita at impormasyon. Sinigundahan naman ni dating Mayor Isko Moreno ang naging pahayag ni Paulo. Samantala, nagpaabot din ng pagkikiramay at panalangin si Buboy Villar. Lolit Solis. Ikinalungkot naman ni Lolit ang pagkawala ni Mike at sinabing malaki ang magiging impact nito sa programang 24 Oras dahil matagal nang nakasanayang napapanood ang veteran broadcaster. Pinapurihan din niya ang magandang naiwan nitong alaala mula sa mga kasamahan sa radyo at TV na siyang patunay sa pagiging mabuting tao ni Mike. Binigyang pugay din ni Lolit ang dedikasyon nito sa trabaho at ang pakikisama nito. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!